Bigyan na tayo ng tinapay at tubig ng mga taga-NLEX. Grabe, lakas-lakas ng ulan. Sobra, grabe nang stranded, oh. Ang lalim. Wala, kanina pa nag-alisa yun. Oh! Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung medyo maulinigan nyo itong tunog ng pagpatak ng ulan sa aming yero dito po sa shop. Pero kailangan ko po talagang makapag-vlog ngayon dahil may ihahatid po ako sa inyong importanteng bagay. Dahil nga po sa lakas ng pagbuhos ng ulan at hangin na ibinibigay itong si Bagyong Sidante, halos itong buong Metro Manila ay inilubog na niya. Marami na rin pong nagbuwis ng buhay. At maging doon sa mga karatig probinsya, mga kapatid, ay lumulubog na rin po. Kaya po, itong isang subscriber ko po ay nagkaroon siya ng matinding problema diyan sa Paso de Blas, sa may NLEX. Nalubog po ang kanyang sasakyan, yung kanyang Nissan NB350. Bigla daw pong bumuhos ang malakas na ulan at doon sa southbound po na yon na pwesto niya sa may Paso de Blas, sa may Valenzuela, lumipat daw po yung tubig na galing dito sa northbound, papunta po doon sa lugar nila. Parang yung tubig sa northbound, biglang bumuhos sa southbound, kaya yung taas niya bigla. Maandar pa ako, tapos namatay yung makina. Ang problema, mga kapatid, itong mga vans po na ito, yung mga Nissan Urban na yan, yung mga Hi-Ace na yan, pati yung mga Hyundai na H100, mga kapatid, yung air cleaner niyan ay nandoon sa baba, halos katapat ng kanilang bumper. Kaya po, pag ito ay nalubog sa baha, naku, napakalaking disaster ang mangyayari sa inyong makina. Namatay yung makina. Okay. Yung i-start, dalawang pitik ko sa social. Hindi na nagtuloy, hindi siya tumuloy. So, nagpasya na kami, naglabas na Mindanao, patulak. Pagdating ko doon sa gasoline station ng Mindanao, may contact na ako na mekaniko na tropa din. Sabi niya, sa wiring mo na problema, under to, sabi niya. So, na-drain namin siya. Paano na-drain? Ano yung drain na process na ginawa? Lahat ng mga possible na na pasukan ng tubig, na tanggalin niya. Tapos yung nilinis niya, tapos pag binalik, tapos sabi niya, tinignan yung dish ko, may tubig. Paano niya ginawa na i-drain? Halimbawa, yung sa loob ng makina, paano niya din-drain? Yung sa makina, inanan niya muna na dahil nga pagtingin niya doon sa dipstick ng tubig, sabi niya sa akin, drain na natin itong langis mo kasi wala na to. Okay, oo. Tapos, yung mayroon siyang isa pang tinanggal sa pang ilalim, malapit sa may air filter. Tinanggal siya doon na sabi niya, ito pre, ang daming tubig. Tumalabas nga din yung tubig. Oo, sa air cleaner. Tapos, sa air cleaner, oo. Nakahigop ng tubig doon sa air cleaner at pumasok doon sa intake manifold. At pagpasok po sa intake manifold doon, segundo lamang po yun 1, 2, 3, ayun na. Segundo lamang po yun, kaya niya nang baluktutin itong connecting rod. Kasi po, itong piston na to, dahil yan ay selyado doon ng piston ring, selyado po yan dito sa liner, ayan. Papasok po yan doon sa loob. Habang umaandar po ang makina nyo, nag-aakyat baba po ito. Pero ang kanya lang naman kinokompress dito ay yung hangin na hinihigop. At kapag umakyat yan, magkakaroon ng diesel, ngayon, ikukompress yung hangin, sabog, okay, ganun lamang po yan, akyat baba po yan. Ngayon, kapag po ito ay nakahigop ng tubig, hindi niya kayang i-compress yung tubig. Magiging parang bakal yun na napakatigas na hindi niya ngayon makukompress. Kaya ang mangyayari, ito mababaluktot. At yung pagbaluktot po na yun, sabay na po yun na mamamatay ng inyong makina dahil mawawalan na po yan ng kompresyon. Ang problema minsan, hindi lamang ito ang nababaluktot, pati yung mismong crankshaft or yung sigunyal. Halimbawa, ang pinasukan ng tubig ay yung gitna. O sabihin mo na kung 1, 2, 3, 4 yan, ang pinasok ay itong number 2 at number 3. Naku, yung mismong crankshaft mo, pwede siyang magkaroon ng lundo.
babaluktutin niya po yun. At iyon yung mga worst case kapag po ang inyong makina ay nakahigop ng tubig. Hindi niya kayang i-compression, wala siyang paglalabasan nun. Nung binalik na namin na drain na lahat, Naglagay na kayo ng sabi langis. niya sa akin, hagasan muna natin ng diesel. Diesel muna kami, 1 litro, tapos pinaandar, tapos dinrain uli. Pagka-drain, naglagay na ng langis. Hanggang sa napaandar na, mandar na, ang andar niya, lumabas na yung tubig sa tambucho. Tapos pagka nun, nagtuloy-tuloy na yung andar, yun, puting usok na lumabas. Ngayon, pagdating po sa gasolinahan, nakita nga raw po nung mekaniko, nung i-drain nila yung langis, ay may halo na nga pong tubig. So, ibig sabihin, talagang pinasok ng tubig doon pa lang sa paghigop nitong piston. Kasi nga po, ang ating stroke sa makina, may 4-stroke yan, 4-stroke engine. Yung una, yung intake stroke, o hihigop yan ng hangin. Tapos, ang susunod doon, compression stroke. Tapos, ang susunod doon, combustion naman. At ang susunod, yung pang-apat ay exhaust. Kaso, yung unang higop nun, dahil nga sa lumubog na, yung sasakyan mo, nakahigop na ng tubig, ang hihigupin niya sa halip na hangin ay tubig. E di dahil sa i-compress niya yun, yung tubig ngayon, lulusot lahat yan sa ilalim dito at bababa ngayon doon sa kanyang crankcase. Kaya nung tinanggal daw nila yung langis, ay meron na raw pong tubig. Napakalino po nun na sana, hindi na yan pinaandar pa ulit. Kasi po, kung pinaandar mo yan ulit, siguradong magbibigay pa yan ng malaking damage sa makina mo. So, ang ginawa nila, pinalitan ng langis at tiniyo daw, pinagtutuyo yung mga nabasa. Sabi ko, dapat hindi ganon. Dapat tinanggal mo yung glow plug niyan kasi ang alam ko, yung mga makina ng Nissan NV350 na yan ay may glow plug yan at saka mo pinaridondo. So, habang rumiridondo ngayon to, itutulak niya ngayon yung compression. Kung meron man tubig, itutulak niya ngayon dito sa loob at yan ay sisingaw doon sa mga glow plug. Ganun po ang mangyayari doon sana. Kaso hindi rin ginawa yun. Tinanggal nila yung langis, pinalitan ng langis, tapos pinaandar ulit. Kaya nga ang sabi ng may-ari nito, ang gaspang na raw nung andar, nung makina, maingay na raw. Kumusta tunog ng makina? Sa makina, may ingay siya talaga. Oo, Ito kasi... yung kasi- normal. Sinek kong miski ngayon sinek ko yung langis niya dito sa bahay. Ayun, ganun talaga. May tubig pa rin yung makina. Oo. Yung kulay ng langis niya. It's possible, sir, kung sakali na papunta niya sa inyo, pag pinandar, papunta niya sa'yo, pwede pa. Wag na, pahilan mo na lang yan. Ayokong lumaki ang damage niya, no? Baka pati si gunyal mo magka-problema. Saka pag naputol yung connecting rod, baka tumusok sa block yan. Naku, mamiminta na yan. Oo, wag nang paandarin pagka ganyan. Delikado na. Kasi nga po, may baluktot na doon, may damage na doon. Ngayon, ang mangyayari dito, dahil sa may damage na yon, pwede pa ngayon niyang sirain din yung mga internal parts, pati yung piston ring, pati yung liner. Dadami ngayon ang problema. Yun nga po yung itinawag niya sa akin dito. Mga kapatid, itong nangyari kay Ian na to, na-trap siya. Kaya nabigla siya siguro at hindi niya napatay ang makina. Ang pumatay na talaga ng makina niya ay yung mismong nangyaring problema. Yung pumasok ang tubig doon sa kanyang engine. Ngayon, kung halimbawa nandyan kayo sa traffic, anong inyong dapat gawin? Kung kotse ang sasakyan mo, tansyahin mo na kung medyo tumataas na talaga yung tubig, patayin mo na ang makina kung hindi mo na yan maitatabi pa dahil mangyayari din sa'yo yung nangyari dito kay Ian. Ngayon, yung mga merong ganyang sasakyan na mga vans na yan, Hi-Ace, Urban, yung mga NV350 na yan, yung Hyundai H100 na yan, talagang mapapahama kayo kapag hindi nyo papatayin ng inyong engine at ayan na yung mataas na tubig. Sigurado makakahigop ng tubig yan. Ngayon, yun namang mga approaching pa lang na nakikita nyo ng may baha, huwag nyo nang suungin yan, huwag nyo nang itry na lumusong sa mga baha na yan dahil napakadelikado na makahigop ng tubig ang inyong mga makina. Kaya dito sa makina ni Ian, siguradong yan ay bubuksan na natin dahil sinabi nga rin niya na mayroon na nga raw pong lumalabas na puting usok sa kanyang tambucho. Sabi ko naman, baka epekto yon nung mga tubig na nahigop na pumasok doon sa tambucho, hindi mo kasi kaagad yan mailalabas. Pero kung langis nga yung lumalabas doon, delikado na po yan. Mga kapatid, huwag nyo nang pilitin na tawirin pa yung baha na yan. Katulad nga po doon sa nangyari sa dalawang pasahero ng sasakyan, diyan sa Camarin, Caloocan. Senior po yung driver,
Ngayon, tinawid niya, yung rumaragas ang tubig, may creek pala doon, inanod po sila, nahulog yung sasakyan na yon at ikinamatay nga po nung 2 pasahero. Kanina lamang po natagpuan yung pasahero ng sasakyan, pero yung driver noon, kahapon yata ay nakita na. Yung ragasa ng mga tubig baha na yan, hindi yan kakayanin ng ating mga sasakyan, lalo pa kung ang sasakyan mo yung mga modelo ngayon. Bakit kamo? Lahat ng sasakyan ngayon pinagaan ng kaha, pinagaan ng makina. Kaya nga makikita mo kapag kami mga baha, naglulutangan yung mga sasakyan yan. Hindi katulad ng mga sasakyan nung araw, kung sakali mga hanggang tuhod yung baha, dahil sa mabibigat yan, kaya pa yan. Pero ngayon, parang mga salbabida yung mga sasakyan natin sa gaan. At yung gulong niyan ay nagmimistulang salbabida niya. Kaya po, kapag dumaan ka sa baha, naku, umaangat talaga ang sasakyan mo. Kaya po, kung wala namang importanteng bagay na kayo ay gagawin sa labas ng inyong tahanan at kayo ay magmamaneho ng inyong sasakyan, ipagpaliban nyo na yan mga kapatid. Kung magkakapilang kayo dyan sa mga sikat na kapihan na yan dahil malamig ang panahon, ipagpaliban nyo na yan. Napakadelikado po ng panahon ngayon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, madulas ang kalsada, at baka mamaya ay mapahamak pa po kayo. Ngayon mga kapatid, may tumawag sa akin kanina, isang kaibigan ulit, si Neil Mesias, nandiyan po sa Central. Ang kanya pong sasakyan ay ayaw nang umistart. Sabi po niya, tik-tik-tik na lang. Pero kahapon daw ay nagamit naman niya buong maghapon hanggang sa makauwi sa kanilang tirahan. Ngayon, nung ini-start niya na umaga, ayaw na. Ang nangyari po talaga doon ay nagkaroon ng problema yung baterya. Mahina po kasi magkarga ang baterya kapag masyadong malamig. Yung chemical reaction po ng lead acid ay hindi masyadong gumagana ng maayos. Kaya hindi rin siya malakas magbigay ng power. Kaya pag i-start mo, ilang start lang ay wala na halos karga yung baterya. Yan ang problema kapag ang baterya mo ay naluluma na. At kapag ngayon ay umaabot na ng halos 18 months ay nagse-self-discharge na rin yan. Kaya yung iba tinatanggal yung isang terminal para hindi maubos yung karga at magamit pa niya kinabukasan. Bago mo iparada nung gabi, bukas ang ilaw mo, bukas ang wiper mo dahil malakas ang ulan, bukas ang aircon mo dahil hindi ka rin pwedeng hindi mag-aircon dahil magmo-moist yan. Kaya nung ipinarada mo na sa bahay mo, pinatay mo kagad ang susi mo, hindi mo ngayon binigyan ng time na mag-charge pa yung battery mo. Kapag nga malamig ang panahon, mabagal siyang mag-charge. Pero lamang ka kung bago ang baterya mo. Hindi yan basta-basta mangyayari sa'yo. Wag lang talagang umiidad na yung baterya mo, humihina na yung karga. Ngayon, speaking of battery, mga kapatid, meron na po talaga kaming baterya dito sa Autorans. Ang bigat to. So ayan, nagbebenta na po kami ng baterya dito. At ito po ay under pa rin sa GTO, Grand Toro Oro. Ito po ay Japanese technology. Maganda Meron din siyang sight glass para makita mo kung malakas ang karga or kung kailangan mong i-charge siya. Ito pong baterya po na to, murang-mura po ito na makakarating sa inyo. Kung gusto nyong itry ang battery po ni Grand Toro Oro, ang battery po ni Autorans. Ayan. Gagarantyahan ko po sa inyo to. Pag ito ay may problema, nako, meron naman po tayong warranty card. Ayan po. So, itry nyo ang aming baterya, itry nyo rin ang aming mga bagong langis. Ito po yung aming bagong langis, Eni. Ito po kasi ay API-SP na. Pwede ito sa mga modelong sasakyan ngayon. Yung mga modelo. Yung kasing sobrang modelong sasakyan ngayon, 2024, 2025, or yung talagang kailangan mong gamitan ng API-SP, huwag mong gagamitin yung API-SN. Ito pong aming Repsol ay API-SN lamang po ito. Mga di-gasolinang sasakyan ang pinag-uusapan natin. Kaya kung ang inyong engine, ang inyong sasakyan, ang required doon sa inyong owner's manual ay API-SN, pwede ang Repsol, itong leader namin. Pero kapag ka po ang required na oil nyo, yung category niya ay API-SP, ito naman ang aming ibibigay sa inyo. Ito po ay made in Rome, Italy, at ito naman pong Repsol ay made in Spain. So lahat po ito ay European brand of oil po ang ginagamit namin. Ngayon mga kapatid, napakasungit ng panahon, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin, lagi po tayong mag-iingat. At para hindi lumaki ang ating pagkakagastusan, kung hindi naman importante ang inyong mga lakad, manatili po kayo sa loob ng inyong mga tahanan at magbanding-banding po kayo sa inyong mga anak, sa inyong buong pamilya. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa panonood nyo po ng aking mga vlogs. At kung maaari po sana, paki-likes, paki-share at paki-subscribe po ang aking channel. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.